So yun mga kuha no, kasi gabi yung trabaho namin dun. So mga ganitong oras, chillax muna pagkagising. Kasi magigising ka na mga 2 na, 2 PM. Kasi puyat pagkagabi. Tapos pagka alas 3 o alas 4. So ito napili namin na ambience malapit sa dagat. Masarap ganito tapos tahimik. Tapos nagmimerinda ka, nagkakape ka. Masarap makakuha pag ganito, no? Ganitong buhay, napakatahimik. Tapos nagkakape, ang sarap. So bihira lang ito mangyari sa buhay natin, no? Maganda yung tanawin, kakape ka, malawak yung parang mo sa buhay, nakakita ka ng mga bagong lugar. So ang advice ko sa inyo mga bagong tubo na kabataan, no? Subukan nyo mag-explore sa sarili ninyong bayan, sarili ninyong lugar, no? Marami pa kayong hindi nalalaman o na-explore na lugar na nandyan lang pala sa inyo. So subukan nyo mag-travel, no? Huwag kayong magiging dayuhan sa inyong sariling bayan o sariling bansa. So bihira lang ang ganito kasi pag tumanda ka na, umapa ka na ng 45, no? Buti pa nga ako 46 na ako ngayon. Pag umabak ka ng 45 mga kuha, medyo napapagod ka na. Gusto mo lang sa bahay. Pero pagka nasa 20s ka, o may trabaho ka, so kailangan mo magtrabaho, mag-ipon, tapos mag-travel ka. Napakaiksi ng buhay mga kuha, kaya kailangan mag-enjoy. Ayos. Ayun na nga mga kuha, so ito yung update sa nakuha namin sa butas. Unang nakuha namin yan mga bote at saka shell, no? Pagdating namin ng 5 feet nakuha namin yung bilog na glass na yan, na puwit ng glass, no? So nakuha namin yan sa 5 feet. So nag-iisang buti yan mga kuha na makapal. So kung titingnan mo ay may mga kahulugan yung nilalagay nila. So yung buti na yan nakita namin nung pagtanggal ng bato. At ito naman yung pangalawa, pagdating namin ng nakausog kami sa harap, no? At umabot kami ng 6 to 7 feet. Nahulog naman yung barya na yan, no? So sinearch ko yung barya na yan. Ginawa yan noong 1880, no? So actually yan barya medalyon yan So ang sabi nila maano daw yan Saint Benedict ang nakalagay. So silver yan mga kakuha. At nakuha yan ang digger namin ng 6 to 7 feet. So cross ang nasa likod niya, tapos may nakasulat na B, tapos may C, may P, tapos ano itong isa, may nakasulat din mga kuha na mga litra. Tapos Saint Benedict yan sa likod, cross, tapos sa harap ay Saint Benedict. So nag-iisa din yan mga kuha. Bawat baba namin yan yung nakuha namin.
So actually parang kinakamay na lang nung digger yung butas na yun kasi backfill nga siya. Tapos tuyo, walang tubig. Tapos nahulog yan. Ayun, nakita niya. So hindi ko na binidyo kung paano siya nakita, kung paano siya napulot. Pero ang sabi ng digger, nandun daw yan sa may, siguro pagkaraw niya ba dun sa mga bato. So lumang-luma yan mga kuha. Yan yung mga ginagamit ng mga lumang taong, lumang Pilipino. Kasi sa paniniwala nila, yung ginagawa nilang anting-anting. So St. Benedict, kahit i-search nyo pa, ginawa yun noong 1880. At silver yan dapat. So tiga-tiga na lang, no, para makuha namin yung tamang dig dun sa side. Kinakain na nga yung gilid niya ng parang puti na kalawang ng silver, no. Napakaluma, napakaganda, pati tao yung nasa harap. Ayan. So yun mga kuha, no, magka-travel tayo ng malayo. So panoorin ninyo ang vlog ko kung paano ako nakarating sa San Isidro, Leyte. Ayos. So ayun na nga mga kuha, no, galing dito sa Camotes Island, dito sa Tudela, papuntang Ormoc, no. Camotes Island to Ormoc ay babiyahe po tayo. Punta tayo ng San Isidro, Leyte. So para makapunta tayo doon, kailangan natin tumawid ng pa-Ormoc. So dito sa Camotes Island, pwede na kayong tumawid papuntang Ormoc. So pwede yun, no. May barko dito. Ang pamasahe dito ay nasa 380. Kapag galing kayong Cebu, pa Camotes Island kayo, ang pamasahe doon ay 407. Tapos galing Camotes Island papuntang Ormoc ay 380. So nasa Leyte na kayo nun. Wala na kayo sa isla ng Cebu. So nasa pagitan tong Camotes Island ng Cebu at ng Leyte, no. So galing Leyte, sasakay naman tayo ng van papunta naman ng San Isidro, Leyte. Sinma ko, ang biyahe dito is alas 5 ng umaga. Tapos tanghali, tapos meron ding hapon. So hindi lang ako sure kung anong oras ng hapon, siguro mga 6 PM siguro. So sa ngayon habagat, no, medyo maalon at malamig yung hangin. So maaga tayo dito kasi 5 AM ang unang biyahe. So, yun mga kuha, kitang-kita tayo sa Ormoc, tapos punta tayo ng San Isidro, Leyte. Ayos. Camotes Ferry Services Kanting, no? So nasa Camotes ferry tayo mga kuha, no? Wala ko masyado sakay, maaga pa. So maaga daw tayo maalis, papuntang Pilar, no? Isang isla. Kasama natin si Kuya, yun si Kuya, oh. So nalit tayo, sunduhan din siya yung nagumagawa, no? Kaya naglagay ng mas. So ayun mga kuha, antok-antok pa tayo kasi madaling araw. Alas 3 kami, alas 2 kami umalis doon. Tapos biyahe, hindi tayo stress, no. Pagdating dito kasi 5 PM daw ito alis. So nasa 4:30 na, so 30 minutes sila alis ito. Kaya dumarating yung mga tao mga kuha.
So ang barko na to ay maliit, no? Para naman to sa mga short, no? So may iksig mga biyahe ba, kasi yung galing ng Cebu to Camotes Island, mga ano yun, 3 oras. So ito 1 oras lang sana papuntang Ormoc, pero dahil dadaan pa ng Pilar, so kukuha pa ng pasahero doon, so magiging ano na siya, 3 oras din, kasi mag-i-stay doon sa Pilar ng 2 oras siguro o 1.5 oras. So first time ko ito sumakay makakuha dito sa galing dito sa Camotes Island papuntang Ormoc. First time ko itong nalaman, no? So pwede na pala, mayroon na palang biyahe. So galing naman ng Ormoc, sasakay na naman ako ng van papunta naman ng San Isidro Leyte. So mag-consume din tayo doon ng mga ano, siguro mga 3 oras din. So mga tanghali tayo, bago magtanghali ay nandun na tayo sa ano, sa San Isidro Leyte. Sino ako ano, at least naalaman nyo kung saan yung mga sakayan dito sa Camotes Island, sakayan dito sa Tulela kung pupunta kayong Ormoc. Kapag pupunta naman kayo ng Cebu, pwede kayo sumakay dun sa Poro, no? Sa Poro, Camotes Island din, sa Poro to Cebu, pwede rin yun. So may mga access talaga pala sila. So itong gagawin natin ay galing Tulela o Ormoc naman. Ayos. So yun mga ano, dumating na kami sa Pilar. Pilar yan. Ayaw ka na kayo. Seryoso na ako? Pilar. So may mga pasahero dito. Pa-Ormoc naman. So isla din ito mga ano. Karugtong to ng Camotes Island. Itong Pilar. So wala lang ano, wala lang 1 oras kung mabilis-bilis ang takbo. Mangrove dun, oh, maganda yun dun. Nasa gitna yung mangrove, ayan, oh. So ayun nga mga kuha, no? Nandito na tayo sa Pilar. Ang islang sasadyain talaga, no? Para tong ano eh, para tong Antique ba, parang ganun, sasadyain siya. So ang Pilar ay kasama sa lugar ng Camotes, pero may gap, may hiwalay, no? Magkahiwalay sila, pero iisang buong Camotes yun, no? Kahiwalay nga lang itong Pilar. So napakahirap itong puntahan mga kuha. Tingnan natin yung Pilar mga kuha. Ayan lang yung Pilar, oh. Simula dyan papunta doon. Ayan, ito yung port nila, no? Tapos hanggang doon, no? Doon lang Pilar yan, oh. Ayan. Ayan, oh. So napakahirap itong puntahan. Kapag galing kayong Ormoc, isang biyahe lang yung masasakyan nyo, no? Yung pa Tulela lang, no, sa Camotes. So dadaan dito yun. Kapag galing naman kayong Camotes Island sa Poro, babiyahe pa kayo ng Tudela para makasakay naman kayo dito sa papuntang Pilar. So ang Pilar ay malapit na rin ito sa Ormoc. So yung Ormoc, makikita mo na yung bundok doon, ayun, di masyado makita, no? Pags, ayun, no? May bundok, ayun, no? So pa Ormoc na yan, Paliti. So ito pala yung Pilar, sadyain na isla.
Pero may mga Pilipino talaga pala dito. Magagandang tanawin makakuha. Bira lang ito sa buhay natin na makapunta tayo dito sa mga lugar na to. Ayos. Yun na nga mga kuha, no? Dumating na tayo sa Ormoc, no? So, galing dito, nabiyahe tayo ng San Isidro, Leyte. So, Leyte na to, no? Ormoc, Leyte. So, galing dun sa Camotes Island papunta dito ay 3 oras ang tinakbo niya, pero dahil dun sa isang isla tumigil kami. Kung tuloy-tuloy natakbuhin to, siguro mga 1 oras at kalahati lang nakakuha. So ito ang pier ng Ormoc mga kuha. Ayos.